Magandang tanghali po sa ating mga kapatid dito sa UK. Magandang gabi po sa Pilipinas at saan man punta ko kayo ng mundo naroroon. Isa pong mapagpalang umaga o tanghali, hapon ang aking binibigay para sa inyo. Nawa po ay kayo ay aming makasama sa pakikinig ng mabuting balita ng Diyos sa araw na ito. Let me do the opening prayer po, mga kapatid. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa inyong mga biyaya at lahat ng proteksyong ibinibigay sa aming buong sambahayan, sa aming mga kapatid na laging nagsisikap na magtrabaho para sa pamilya, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga biyaya at proteksyon sa kanila, Lord God. Nawa po ay kami ay magkaroon ngayon ng magandang service para po mas lalo naming malaman ang kabutihan at ang mga aral at pinagustong ipagkaloob ng ating Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Patnubayan niyo po si Father Albert sa kanyang pagpapaliwanag ng iyong banal na salita. Si Sister Shirley sa kanyang inspirational talk, Panginoon. Basbasan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom upang ang inyong gustong ipahayag sa amin ay aming marinig sa pamamagitan ng kanilang mga patsalita, Lord God. Panginoon, ito po ang aking samot dalangin sa inyo sa araw na ito. Maraming maraming pong salamat sa pagkakataong binigay niyo na maglingkod kami sa inyo. In Jesus' mighty name I pray, Amen. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. At ngayon naman po ay maririnig natin ang inspirational talk ni Sister Shirley. Inang, wala po kayong sound.
Papuri, parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa ating Diyos na buhay. Magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang tanghali po dito sa UK. Ang mga nagsusubscribe, ang mga nag-debut. Magandang araw po sa inyong lahat at nawa po tayong lahat ay pagpalain ng Diyos na buhay. Ang akin pong ibabahagi ngayon sa hapon na ito ay ang kinuha ko po sa Romans 5, chapter 5 verses 1 to 5. Ganon din po ang verses 9. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya, tinawasan na natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa at makakasama ang kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, magalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sa ngayon, magpapawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na sa tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa akin pong pagkaunawa sa talatang ito ay tinanggap ko na nga po ang ating Diyos na buhay at ako po ay nagpapasalamat dahil dito ay nagbunga ang aking pakikipag-isa sa kanyang pag-iisa ay malakas na po ang aking kalooban at ano't anuman po ang mga darating na pagsubok sa akin, ito po ay aking malalampasan. Ang lahat ng aking mga hinaharap sa aking buhay ay alam kong ito po ay aking makakamtan dahil sa aking pagtitiwala sa ating Diyos. Ang isipan ko at damdamin ay nagkaroon ng katatagan sa harap ng ating Diyos. Ang mga tukso at ang mga dumarating sa ating buhay, ito po ay ating nagkakaroon tayo po ng kalutasan dahil tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. Nagkakaroon din po ako sa aking kalooban ng kasiyahan at ang aking buong pagkatao ay nagkakaroon ng mabuting pakikisama sa ating Panginoon. At ito po ay ganun din sa ating pakikisama sa ating kapwa at sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Higit sa lahat ang mga taong na tayo ay nagkakaisa. Ang lahat pong ito ay ang akin pong mga bagay na ito na aking natatamasa ay akin pong nararanasan dahil ang mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ito po ay pinagkaloob na sa atin ng Panginoon at ito po ay ating natatamasa na. Ang ating pong nararanasan ngayon sa ating pakikipag-isa sa kay Kristo ay ibinubuo na po. Ito po ay pinagkakaloob sa atin ng ating banal na Espiritu at ito po ang kabutihan na ipinagkakaloob ng isang mananampalataya na nagkakaroon po ng katuparan sa ating buhay. Sa mga nakaraan sa aking buhay ay natamasa ko na kung ano ang aking nakakamtan dahil po ito ay sa aking pakikipag-isa kay Kristo ay marami pong mga pagsubok ang dumating sa aking buhay. Pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang lahat ng aking pangangailangan sa buhay. At may dumarating na mga pagsubok sa aking buhay, ito po'y nalalampasan ko dahil ako po ay alam ko ang mga dapat gawin at ang mga
tapat ang aking mga panalangin at mga panalangin ng aking kapwa sa aking pananampalataya nagkakaroon ng kasagutan. Ang mga pinagkakaloob sa akin ng Panginoon ay natatamasa rin ng aking mga kasambahay katulad ng aking pamilya. Sila po unti-unting nagbabago dahil alam nila na alam ko at ito ay ipagkakaloob sa akin ng ating Panginoon ang kanilang pagbabago, ng kanilang kalooban at ito po ay unti-unti nilang makakamtan at makakamtan po ang higit na makakamtan po ang pagbabago ng kanilang buhay. Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa gawain ito dahil ako po'y nagkaroon ng katatagan at ang lahat ng mga ito'y aking pinagdusahan dahil ako po ay talagang kumapit at lumapit sa ating Panginoon upang malaman ang katotohanan at ang aking mga kasalanan ay akin ang pinagsisihan dahil alam kong sa bandang huli ako'y magkakaroon ng magandang pag-asa sa ating Diyos na buhay. Ito na lamang po. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, Sister Shirley. At ngayon po ay ating marinig si Brother Albert. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. Magandang araw po sa lahat ng maaring makatunghay sa munting gawain ito. At dalangin ko po na ang pagpapala at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Maganda ang sharing ni Sister Shirley sapagkat ito'y pagpapatotoo niya kung paano na siya pinatibay ng kanyang pananampalataya, kung paano siya pinatibay ng mga salita ng Diyos, at kung paano niya ibinaba ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos upang ang Diyos ang siyang maghari sa kanyang buhay. Kung hindi ako nagkakamali, Sister Shirley, ang binasa mo ay Romans chapter 5 from verse 1 to 5. Opo. At dinagdagan mo ng verse 9. Opo. Ito. Okay. So, dito po makikita natin sa mga binasa ng ating kapatid. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun, tayo po ay pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya. At madaling salita, yung unang bahagi ng ating buhay ay tayo po ay wala pong pag-asa noon eh. Pero nagkaroon tayo ng pag-asa dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo, we have been justified by faith. Yan po ay sinasabi rito sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse sahin natin. Verse 8. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. So yan po yung unang bahagi ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Wala tayong ginawa sa kaligtasan yan. Ang gumawa ay ang ating Panginoon Jesucristo. At ito po ay dahil sa ating pananampalataya, pananalig sa Kanya. Yun po ang nagligtas, grasya ng Diyos. Grasya, grace. Ibig sabihin, hindi natin ito pinagtrabahuhan, kundi ang ating Panginoon Jesucristo nagtrabaho rito para tayo mapawalan sala sa kanyang pagkamatay sa krus. Inari niya ang ating mga kasalanan. Ito po ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. At yan po ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya doon po sa unang bahagi na binasa ni Sister Shirley sa verse 1, ay therefore, since we have been justified by faith, tayo po ay tinawalang sala dahil sa pananampalataya. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kasi po yung pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo laging nakaabang eh.
Lagi po yan nakaabang. Ibig sabihin, nandyan na yan. Kailangan lang sumampalataya tayo para tayo mapabilang doon sa kaligtasang yon. Kaya basahin natin dito rin sa chapter na ito na binasa ni Sister Shirley, Romans 5. Itaas natin sa verse 8. Tingnan po ninyo sa verse 8. Kaya nga po grasya ang kaligtasan natin. Unang bahagi ng kaligtasan ay grasya. Hindi natin pinagtrabahuhan yon. Tingnan natin sa verse 8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So ipinakita rito ng Diyos yung kanyang mercy, yung kanyang awa, yung kanyang pagmamahal. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, sabi rito sa verse 8, ay namatay si Kristo. Ayon. Noong tayo'y mga makasalanan pa, Christ died for us. So, yun nga po, hindi tayo ang gumawa ng unang kaligtasan natin, kundi si Kristo ang gumawa. Sa paanong paraan? Sa tuktok ng Kalbaryo. Dinala niya ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, ang ating mga karumihan sa tuktok ng Kalbaryo. At yun po yung unang bahagi ng kaligtasan. Kaya sa verse 8 na ito, uulitin ko ulit, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So siya ang tumayo sa ating katayuan. Sa halip na tayo ipako sa krus, hindi. Siya ang ipinako sa krus dahil sa atin. At yan po ay nakamit natin dahil sa pananampalataya sa Kanya, yung unang bahagi ng kaligtasan yan. Kaya sa verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So nagkaroon tayo ng kapayapaan. Yan po yung Pasko. Yan ang Pasko, yung kapayapaan na ating tinatanggap. Kasi ang meaning po ng Pasko, peace, kapayapaan. At yan yung first Noel na ibinati ng anghel sa mga, tawag dito, sa mga shepherd, yung kapayapaan sa lupa. Yan. Sa verse 2, through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Dahil sa pananampalatayang ito, nakalalapit tayo sa grasya ng Diyos. Sino ba yung grasya ng Diyos? Si Kristo, ang grasya ng Diyos. Siyang grace of God na ibinigay ng Diyos para tayo imaligtas. Saan ba yun? Sa aklat ng ito. Ito. Sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So yung grace of God na yan ay lumitaw, tumira sa gitna natin, bringing salvation for all people. At tinuruan tayo na itakwil ang ungodliness and worldly passion. Sino yan? Si Kristo. Siya ang grace of God. Kaya kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, nakakabahagi tayo sa grasyang ito ng kaligtasan. Yan po yung unang bahagi ng kaligtasan. At yung ikalawa namang bahagi ng kaligtasan, pagkatapos nating mailigtas
sa una nating kasalanan, simula na tayo ipanganak hanggang sa panahong ito na tinanggap mo si Kristo, ay hinugasan. Yun nga ang binasa ni Sister Shirley doon sa verse 9, na ang sabi rito sa verse 9, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So tayo nabigyan ng katarungan, na-justified tayo dahil sa kanyang blood, ibig sabihin kamatayan niya sa krus. Kaya tayo na-saved. At yun po ay grasya ng Diyos. At ang grace of God ay si Kristo, na siya nagturo sa atin, nagtuturo sa atin mula noon hanggang ngayon na at sa pagtatakwil sa kasalanan. At yan po'y natututunan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Ayan. Kaya tayo po'y naligtas. Ngayon, ituloy natin yung pagbasa. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace. Ayan. Tayo laging nakalalapit kay Kristo dahil sa ating pananampalataya, in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Sa verse 3, not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. Alam po ninyo, yung mga suffering, hindi dapat tinatakbuhan yun. Yung mga paghihirap, suffering, yan po nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kasi pagkatapos ng suffering, ay tumitibay tayo. Parang yung athlete o yung tawag dito, yung bumubuhat ng mabibigat. Nagsasaper sila, sumasakit ang mga katawan dahil sa kanilang pagbuhat ng mga mabibigat. Pero habang tumatagal, yung sakit na yun nawawala at lumalakas ang kanilang katawan. Kaya yun nakikita natin sa mga bodybuilder. In the same way, doon sa ating mga suffering, ang pinatitibay naman nito yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya habang dumaraan ka sa mga suffering at paghihirap, pinatitibay niya ang ating pananampalataya, yung endurance, yung bang pagtitiis, nagiging matiisin tayo sa mga dumarating sa ating buhay. Hindi kaagad tayo nagrereklamo dahil alam natin dinidevelop ng Diyos yung ating strong faith, yung malakas at matatag na pananampalataya, at yun yung nakakamit sa pamamagitan ng mga suffering. Kaya yung suffering, yun yung mga pasanin natin sa ating buhay, sa pananampalataya. At siyang ating Panginoon Jesucristo dumaan dun sa mga suffering na yun. Dumaan siya. At upang mabili niya ang ating mga kasalanan, mabayaran niya. Ayon. Ang sabi rito, not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that the suffering produces endurance. Alam po ninyo, yung mga unang Kristiyano, nagagalak pa nga sila sa suffering. Hindi sila tumatakbo sa suffering. Nagagalak pa nga sila. Ito sinasabi. Saan ba yun naroroon? Ito sabi. Sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 2, and the following. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. So makikita natin, ibilang daw nating kagalakan, mga kapatid, kapag tayo dumaraan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Ayan, For you know that the testing of your faith, dito po nasusubok yung pananampalataya kung matatag ka na. Parang ikaw grade 1, para makaalis ka sa grade 1, kailangan maipasa mo yung exam. Kaya tayo naman, para umangat yung ating pananampalataya, testingin tayo sa mga pagsubok. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Yung katatagan, tumatatag yung ating pananampalataya.
habang tinetesting. Yan. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Para ma-perfect ng ating pananampalataya, ibig sabihin maging ganap, maging strong, ay kailangan nung testing. At yun po yung mga suffering sa ating buhay. Testing. Let steadfastness may be have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lack wisdom, ay ibang kwa na ito. Ibang topic na yon, my dear brothers and sisters. Balik ulit tayo rin sa kay Sister Chair, Romans chapter 5, verse 4. And endurance produces character, and character produces hope. Yung endurance, yung iyong pagbabata, tumitibay ang iyong karakter. Hindi ka umaantras, hindi ka nawawalaan ng pag-asa. Bagkus yung mga pagsubok na yon, lalo nagpapatibay sa iyong pananampalataya at lalo lumalakas ang iyong pag-asa. Nagpapatibay pa sa iyong pag-asa na talagang merong Diyos na sumusubaybay sa iyo sa kabila ng mga pinagdaraanan mo sa iyong buhay. Sabi nga ni Sister Jerry sa kanina, hindi raw niya malalampasan kung wala ang Diyos. So ang Diyos ang nagpatibay ng kanyang karakter. At yung karakter na pinatibay, nagbunga ng pag-asa. At ayan nga po yung pag-asa ng ating kapatid na siya'y nananatiling buhay at ang pag-asang ito'y pinatibay ng mga pagsubok at pananampalataya. At sa verse 5, and hope does not put us to shame. Ay hindi naman tayo mapapahiya sa ating inaasahan, sapagkat yung ating inaasahan ay ang Diyos na nagpatibay ng ating pag-asa sa Kanya. Nagpatibay ng ating pag-asa sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating buhay. Because God's love has been poured into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Sa gitna kasi ng mga pagsubok, naandiyan ang banal na Espiritu. Ipinadadama ng banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung mga pagsubok ang ating pagdaraanan, hindi tayo maibabagsak ng pagsubok sapagkat naandyan ang banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin upang tayo'y mapalakas dito sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 26. Ito po sinasabi. Likewise, the Spirit help us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercede for us with groaning too deep for words. Ang banal na Espiritu po, pagdating ng mga suffering sa ating buhay, hindi natin alam na yun ay dumadalangin sa Ama, nagsusumamo sa Ama, para sa bawat isa sa atin, sa mga taong may takot sa Diyos at nakikinig sa Kanyang banal na salita at nagnanasa na masunod ang kalooban ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nag-i-intercede. Hindi mo lang alam na siya ang dahilan kung bakit nalalampasan yung mga pagsubok sa ating buhay. Sapagkat ang banal na Espiritu laging naririyan. Kaya nga po ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu para magsilbing kalakasan ng mga taong may takot at pag-ibig sa Kanya, para kung dumating ang mga pagsubok na ito na magpapatibay sa Kanyang pananampalataya, hindi siya umantras, my dear brothers and sisters. Hindi siya manghina, bagkus lalo pang lumakas. Ayan, ang sabi rito, kung itutuloy pa natin sa 27 ng Romans chapter 8, and he who searches heart knows what is the mind of the Spirit,
because the Spirit intercede for the saint according to the will of God. So nag-i-intercede talaga ang Holy Spirit, although hindi natin siya nakikita, pero naramdaman natin na siya kumikilos sa ating buhay. At ang salita po ng Diyos ay kaya po iyan ay hindi ordinaryong salita, gawa po ng banal na Espiritu. Ang salita po ng Diyos ay may lakip na Espiritu ng Diyos. Kaya magtataka kayo, bakit yung salita ng Diyos ay nakakasakit ng damdamin? Bakit nakukunbig ako ng salita ng Diyos? Kasi merong kasamang espiritu ang salita ng Diyos. Hindi po ordinaryong salita ang salita ng Diyos. Yan po ay with spirit. Ito po sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat po ng Juan chapter 6 verse 63. Ito po sabi, "It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life." Sa mga taong tinawag po ng Panginoon, ang salita ng Diyos hindi ordinaryong salita. Ito po ay lakip, may lakip na espiritu ng Diyos. Kaya nga po dyan nakukonsensya tayo pag narinig natin ang salita ng Diyos. Tayo'y nakukunbik kapag tayo'y may nagawang pagkakamali at kasalanan sa Kanya. Kasi ang Espiritu po ng Diyos tumatrabaho sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na salita. Kaya nga po yung Espiritu, yung salita ng Diyos, tayo po unti-unting binabago nito upang tayo ay maging ganap na lingkod ng Panginoon. Tingnan po natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof. Ayan, sa pagsaway, sa pagtutuwid. Kaya nga po, minsan, pag nagbasa tayo ng Biblia, parang masakit ito ha. May tinatamaan ako rito kasi may espiritu po salita ng Diyos. For correction. Halimbawa, may nagawa kang mali. Naku Lord, patawad po. Ako po'y nagkasala. And for training in righteousness, upang masanay ka sa kabutihan. Siyempre, pag ikaw ay itinutuwid, ikinukorek ang iyong mali, tinitrain ka ng Diyos para ikaw ay maging ganap na taong mabuting tao. Ayan. At sa bandang huli, ito ang mangyayari sa iyo. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Para ang tao ng Diyos ay maging ganap, kumpleto, walang kulang. Equipped for every good work. Ikaw ay equipped ng lahat ng mabubuting mga gawa. Kasi yun po ang ibig sabihin ng mga kautusan ng Diyos para tayo gumawa ng mabuti. So my dear brothers and sisters, balik nga ulit tayo kay Sister Shirley, Romans chapter 5 verse. Ayan. And endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Hanggang dito yung binasa ni Sister Shirley bago itinuloy niya sa 9. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall be saved by Him from the wrath of God. So makikita natin dito na tayo po din na justify dahil sa kanyang dugo, banal na dugo. Ito po sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 18, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest
in the last time for the sake of you. So makikita natin dito ang kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus. Tayo po ay binili. Binili, hindi ng ginto at pilak na lumilipas, kung hindi ng kanyang banal na dugo, na precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish. So yan po, makikita natin yung kahalagahan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo na binasa ng ating kapatid sa verse 5, chapter 5, verse 9. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Ayan, my dear brothers and sisters. So, alam po ninyo yung Judgment Day, doon po tayo inililigtas ng Diyos. Yun ang tinatawag sa Bibliang wrath of God. Galit ng Diyos. Galit ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng wrath of God. At yung pong galit na yan ng Diyos, magaganap yan during the Judgment Day. Sa ngayon, nag-i-enjoy pa tayo ng ating buhay. Tayo kuminsan naililigaw ng sanlibutan dahil malayo pa ang Judgment Day, iniisip natin. Pero hindi po, sa mga taong may tunay na pag-ibig sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa Kanya mga banal na salita, ay huwag po yun. Inilalayo tayo sa galit ng Diyos at yun po sa Judgment Day. Dito po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 and 10, ito po sinasabi. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivered us from the wrath to come. Hinihintay natin ang pagbabalik ng kanyang bugtong na anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, na walang iba kundi si Jesus, na siyang magliligtas sa atin sa malaking galit ng Diyos. So, ang Diyos po pala ay habang tayo nabubuhay ay gusto niya iligtas tayo sa kasalanan. Kasi ang Diyos, nagagalit din ang Diyos para din tayo nagagalit. At galit siya kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Basahin natin para patunayan natin ang Diyos nagagalit. Dito po sa aklat ng ito po sinasabi. Ang sabi po rito ay ganito sa aklat ng, dito natin ilipat sa American Standard Version. Teka. Dito na sa International. Ayan, ang sabi po rito sa New International Version ng Biblia, sa aklat po ng Salmo, chapter 7, verse 11. God is a righteous judge, a God who display His wrath every day. Kaya mapapansin po ninyo, para tayong binabantayan ng ating Ama sa langit, itinutuwid tayo. Pag tayo para ding nagulang natin dito sa lupa, pag nakitang mali, antimano, pinagagalitan tayo. Pinapalo pa nga para tayo maituwid sa mali. Ang Diyos po ganon, bilang Ama na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin, pinagagalitan din tayo. Ako madalas pinalo ako Kasi ako makasalanang tao Madalas ako napakaraming palo inaabot ko rin sa Diyos. Ipinagbaldugan pa nga niya ako nung bandang huli na surrender ako.
dahil napag-alaman ko na mali ang lahat ng aking ginagawa at ang Diyos ay mabigat. Hindi mo pwedeng kalabanin ng ating Ama sa Langit. At isang malaking kasalanan ang lumaban sa Diyos. Ako po ay pinanganak na walang ama at siya ang aking naging ama sa araw-araw ng aking buhay na nagtutuwid sa akin. Madalas akong pag nakakaranas ng matitinding pagsubok sa aking buhay, inaari ko itong palo ng Diyos sa akin. At dito ko itinutuwid hanggang sa dumating itong ganitong panahon sa aking buhay na nasabi ko, ang buhay ko ay nasa Diyos, hindi ako pwede nang mahiwalay pa sa aking Ama sa Langit. Ito po sinasabi, kaya nasabi ko na ako may Ama sa Langit. Ito po sabi ng aklat ng Salmo 68. Ito po. Ano nga ba yun? 68. Nasaan ba yun? Ayan. Ang sabi po sa aklat ng Salmo 68, versikulo 5. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. A father to the fatherless. Kasi ako po pinanganak fatherless. Kaya naramdaman ko sa aking pong habang pag-edad, ako'y naging mapagmahal sa relihiyon o sa pananampalataya. Every 3 in the morning, ako'y napunta roon sa kapilya. Kapilya ba? Tuklong kung tawagin. Napunta ako every 3 ng afternoon. Ako'y nag-iisa. Wala namang nagtuturo sa akin pumunta roon. Kusa akong napunta roon at ako'y nagdadasal kahit sarado yung simbahang maliit. Nasa labas lang ako at ako'y nagdadasal. Kasi naramdaman ko may nag-guide sa aking buhay. At kapag ako'y nakagawa ng pagkakamali, itinutuwid niya ako. Masasakit, napalo, mga pagdisiplina ang inaabot ko sa aking Ama sa Langit. At yan po naman ay aking ikinatutuwa at ikinagagalak ng aking puso na mayroon akong Ama sa Langit. Ang sabi po rito sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 5, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father, addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Kapag itinatama ka, because the Lord disciplined the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. Ayan. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes this discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughter at all. Moreover, we have all human fathers who discipline us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of Spirit and live? Kaya nga po kung minsan may mga pangyayari sa aking buhay ay ayaw ko pang mangyari pero nangyari. Ay yun po ikagustuhan ng aking Ama sa Langit kasi siya ang merong foresight. Nakikita niya kasi ang magaganap sa hinaharap ng aking buhay. Maaring kaya niya pinuputol yung mga ganong pangyayari sa aking buhay, ayaw na niya magkakasala pa ako sa hinaharap. Kaya kung minsan sa aking pagkakilala sa Ama sa Langit na siyang gumabay sa akin simula nang ako'y bata pa ay aking nalaman na kung minsan yung mga bagay na bakit nangyari ito sa akin? Bakit ganito? Bakit ganito nangyari sa aking kwan? Parang hindi pa ako prepare na gayon ang mangyari pero nangyari na. Ay merong iba kasi ang Diyos, nakikita niya ang hinaharap ng ating buhay. Inilalayunan niya ako o tayo sa maaari pang maganap na pagkakasala in the future na mas grabe pang pagkakasala.
So wala tayong dapat gawain kundi we must rejoice to the guidance of our Lord. Kailangan tayo maging magalak sapagkat siya ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Huwag nating ikuwang kung ano man ang nagaganap man sa ating buhay ay taliwas. As long as na tayo may takot at pag-ibig sa Diyos, alam ng Diyos ang pinaka-the best para sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayo, kahit sa lumang tipan, my dear brothers and sisters, nagtutuwid ang Diyos. Ito po ang sabi sa aklat ng Proverbs sa Old Testament po ito. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke, yung kanyang pagtutuwid. Because the Lord discipline those He loves, as a father the son He delights in. Ayan. Kaya dapat tayo laging maging mapagpakumbabang loob sa Kanya at tayo ay mapagtiis sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. May malalim na kahulugan ang ating mga pagtitiis. At ang pagtitiis na ito magpapatibay sa ating karakter. At ang karakter na ito ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa in the future para mailayo tayo sa galit ng Diyos na darating. At ang galit na iyon during the Judgment Day ay magaganap. Maaring sa ngayon, natatawa lang tayo. Easy-easy lang tayo, lalo na po yung hindi naman talaga tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos. Easy-easy lang tayo. Pero pagdating ng mga araw na iyon, wala ka ng panahon para mabawi pa. Kaya bago dumating ang galit na yun ng Diyos, tayo binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan, manumbalik sa Kanya. Kasi yung araw na iyon ay isang araw na kung saan ay naroroon ang hatol. Saan tayo pupunta? Sa buhay na walang hanggan o sa buhay na walang hanggan sa paghihirap sa apoy ng impyerno kasama ng mga demonyo? Ngayon, ang araw pong iyon ay sinasabi ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi iyon 80 anyos lang kung tayo nabuhay dito ng 90 years o 100 years, ay napakaliit po nun kung iahambing dun sa life everlasting na naghihintay sa atin. Yung 90 years na ating ipinagtiis, ipinagsunod sa kanyang banal na kalooban, napakaliit po noon kung ihahambing sa wala ng katapusang buhay sa langit ng kaligayahan sa piling ng Diyos. Ngayon, the choice is in our hand. Nasa ating kamay ang pagpili. Sundin ang kalooban ng Diyos o tayo ay magdusa ng walang hanggan. Ito po sabi sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ito po sinasabi. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children may live. Pinapamili po. Hindi po tayo ginawa ng Diyos na robot. Tayo ay may binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kalayaan. At yung kalayaang yan, sabi nga ni St. Paul, huwag nating gamitin ang kalayaang ito sa paggawa ng masama. Kundi gamitin natin ang kalayaang ibinigay ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Malaya kang tumulong sa iyong kapatid. Malaya kang magpatawad. Ako po may kapatid sa Pilipinas na ang buhay niya mas hirap kaysa akin. Nakautang siya ng more than 300,000 pesos sa akin. Namatay po yung aking kapatid. Ay yung aking hipag ang natira. Ang sabi niya sa akin ay babayaran daw yung utang 300,000 plus po yun. Noon napakamahal pa ng pera. Kasi kinita ko po yun sa Madrid. Ang sabi ko sa kanila, mas malaki ang pag-ibig ko sa kapatid ko kaysa pera. Ibinigay ko po yun.
Hindi ko inatangan ng pagbabayad ang aking hipag o ang aking mga pamangkin. Pero marami pong blessing ang dumating sa buhay ko. Pasensya na po mga kapatid dahil ako'y nadadala ng aking emosyon sa laki ng aking pagmamahal. Pero yan po ang pangyayari sa aking buhay. Meron po akong Ama sa langit na siya ang nagbibigay sa akin ng aking mga pangangailangan. Ngayon, mga minamahal na magulang at kapatid, yan po yung aking binabahagi sa inyo sa araw na ito. Dahil tayo po sa ating pananampalataya sa kabila ng mga sapirin, pinatitibay tayo ng Panginoon at pinalalakas niya ang ating pag-asa sa hinaharap. Sa ngayon ay maaari ko sabihin yung sinabi ni Saint Paul sa kanyang sulat sa tiga Galatia chapter 2 verse 20. Ito po ang sabi. Ang sabi po rito ay ganito, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, yan po, siguro kung wala sa akin ang Espiritu ng Diyos, yung kanyang mga banal na salita, ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi ko magagawa ang mga bagay na yan. Pero ako po'y binigyan niya ng lakas na magawa ko mga bagay dahil sa aking malaking pag-ibig sa Diyos at sa aking kapwa, sa aking mga kapatid. Ako po'y meron din po akong tiyahin na namatay siya, pero siya po ay tinulungan ko rin. Hindi ko alam kung magkano na itulong ko sa kanya nung panahon siya may sakit. Ay tinanong ako nung anak, ay magkano ba babayaran ng ina? Kasi yung tawag po sa Mendes sa ina, ay magkano ba babayaran ng ina sa iyo? Ay kalimutan mo na kako yun. At yung kako bigay ko na doon sa tiyahin ko na namatay. So ganyan po kumilos ang Diyos sa aking buhay. Na yung laki ng pag-ibig at pagmamahal na binigay niya sa akin ay walang kapantay yun eh. Walang kapantay kahit na halaga ng pera ay hindi ko binibigyan ng halaga sa aking buhay. At bilang ganti ng Panginoon, siguro nakikita ng Diyos yung kadalisayan ng aking mga ginagawang ganon, ay ginagantihan naman niya ako ng, kung hindi man pera, ay napakaraming biyaya sa aking buhay. Unang-una na yung kalusugan. Kalusugan na sa edad kong ire ay patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa akin. Abay, nakakaraan lang nagkaroon ng monitoring blood test sa akin. At wala namang nakita yung mga organ sa katawan ko na diferensya. Ibig sabihin okay. At nitong banda huli nagka-blood test ako sa prostate. Sabi ng doktor ay clear naman. Wala namang yung aking. Isang bagay na nakikita ko ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Kaya saan pa ako? Kung bagaman ako'y malaya na pumili kung saan, ay saan pa ako? Saan kami pupunta? Sabi ni Pedro. Kayo rin ba niya hihiwalay sa akin? Sabi ni Jesus. Ay sabi ni Pedro, ay saan kami pupunta, Panginoon? Ikaw may buhay na walang hanggan. Saan ka pupunta? Ay manatili ka na lang kay Jesus. Siya ang ating pag-asa, siya ang ating tanggulan, nasa sa Kanya ang buhay na walang hanggan.
sumunod tayo sa kanyang banal na kalooban. Meron tayong Ama sa langit, katulong pa ang banal na Espiritu. Sinusugo niya ang banal na Espiritu. Nagsusugo pa rin siya ng mga anghel. Ha? Ang anghel, pinadadala pa ng Diyos. Ha? Natulong sa atin. Sa aklat ng Salmo 34:7. 34 verse 7. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Padala ang Diyos ng banal na Espiritu, magpapalakas sa atin, nag-i-intercede. Padala pa ng mga anghel para tayo iingatan. Saan ka pa pupunta? Bakit hindi ka magtiis na makinig ng kanyang mga banal na salita? Kasi ang kanyang mga banal na salita, yan ang may kapangyarihan. May Espiritu yan. Hindi yan ordinaryong salita. Yan ay salita na magpapabago ng ating buhay. Salita na may kapangyarihan upang tayo may hatid sa buhay na walang hanggan. Ay siya rin lang naman makapagkakalob sa atin ng mahabang buhay. Saan ka pa pupunta? Tingnan ka man ng doktor o ano man ang iyong puntahan, nasa kamay pa rin ng Diyos ang iyong buhay. Nasa sa Kanya ang kaligtasan. Nasa sa Kanya ang ating pag-asa. Nasa sa Kanya ang lahat sa ating buhay. Hindi lang sa pera. Tingnan ninyo ang panalangin ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Dito po sa aklat ng Kawikaan, chapter 30, verse 7. Ito po panalangin ni Agur. Alam po ninyo itong si Agur. Ayan, saying of Agur. Sa Proverbs chapter 30 verse 1. The saying of Agur, son of Jake, an inspired utterance. This man utterance to Itiel. Ayan. Basahin natin. Kung ano ang sinabi ni Agur sa verse 7. Itaas natin. Ang sabi ni Agur, 2 things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, and say, Who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of God. Tagalogin nga natin, nahihirapan akong mag-English. Dito po sa aklat ng Kawikaan yan, sa wikang Tagalog. Aklat ng Kawikaan. Ayan, nandito ang Kawikaan, chapter 30, verse 7. Ito po sabi ni Agur, 2 bagay ang hinihiling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan, ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Takanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Napakasimple ang kahilingan ni Agur sa kanyang buhay. Pero maligaya siya sa kanyang buhay. Ayaw niya kasing yayaman, baka makalimot siya sa Diyos. Ayaw din naman na siya magiging dukha, baka magnakaw siya, magkasala rin sa Diyos. Simple lang, bigyan mo lang ako ng pagkain sa araw-araw, sapat sa aking pangangailangan, ay maligaya na si Agur. Ito kaya isang magandang halimbawa sa bawat isa sa atin na iniwan ng banal na kasulatan. Sa aklat po yan ng Kawikaan, chapter 30, verse 7, na hanggang ngayon ay may kapangyarihan sa isang taong naniniwala sa salita ng Diyos. Alam po ninyo, kung minsan yung kayamanan nagpapasama pa sa buhay ng tao. Kung ating pong babasahin sa Bagong Tipan, ay nagpapasama pa yun. Kung minsan, nagpapasama yung dito po sa aklat ng Timothy, 1 Timothy chapter, ano ba yun?
Ayan. Ayan, sa verse 6, 1 Timothy chapter 6, verse 6. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay mga huhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Ay sumalan na sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. So my dear brothers and sisters, ang anak ng Diyos mayroong contentment sa araw-araw ng kanyang buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi maipaliwanag yung kagalakan ng aking puso kapag nagbabasa ako ng Biblia. Ako lamang mga kapatid, medyo seryoso ang aking pagkatao. Hindi ako palatawa. Hindi ako palangitim masyado. Pero sa kaibuturan ng aking puso, may kagalakan ako sa araw-araw sa Panginoon. May kagalakan ako sa lahat ng tao at sa aking pamilya. Hindi nga lang ako pala birong masyado. At pag ako'y nagbiro, napapagkamalang hindi biro sapagkat seryoso ang mukha ko. Pero ang kagalakan ay nasa aking puso. My dear brothers and sisters, nawa ang mga salitang ito ng Diyos ay nakapagbukas ng kaunti sa ating isipan at sa ating puso. Na lalong lumakas ang ating pananalig sa Diyos, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong humiwalay sa Kanya kung bagaman tayo may kalayaan. Ang kalayaan ay binigay sa atin ng Diyos, gamitin natin sa paggawa ng mabuti, sa pagpupuri sa Kanya, at sa ating pagtulong sa ating kapwa na hindi naghihintay ng kapalit. Sapagkat ang nagpapautang sa mahihirap ay nagpapautang sa Diyos na sa takdang panahon, siya ang magbabayad. Marami na pong bayad ang Diyos na binigay sa akin. Napakarami ng bayad. So my dear brothers and sisters, ito na lamang at nawa yung mga salitang ito ng Diyos ay pakiingatan ninyo sa kaibuturan ng inyong puso, magliwanag nawa ito sa araw-araw ng ating buhay, lumakad tayo sa daang ito at magliwanag ang ating landas sa paningin ng Diyos. Tandaan ninyo ang ating pinagsisikapang maabot at marating ay ang buhay na walang hanggan na nasa sa kamay at nasa sa salita ng Diyos. Pagtibayin ang pananampalataya, pagtibayin ang ating pag-asa, at manangang lagi sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen.
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pag-ibig di nakatapat sa langit ko. Pag-ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pag-ibig na kinakatapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa isa na namang linggo, Lord, na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa patuloy niyong paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nakapagtipon-tipon upang kayo po ay pasambahan at papurihan. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga salita na inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Brother Albert. Lord, naway ang mga salita po ninyo na aming narinig ay magrema sa aming puso at isipan. At ito po ay maisa pamuhay po namin sa pang-araw-araw naming pagharap sa hamon ng buhay. Lord, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga pagsubok na inyo pong ipinapagkaloob sa amin, Lord. Ito po ay nagtuturo sa amin upang kami po ay maging matiisin sa buhay, upang kami po ay mas lalong kumapit sa inyo. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig na inyo pong ipinapagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, Lord, na salamat po sa buhay nila, Lord. At sila po ay nakadalo sa aming service ngayong araw na ito. Lord, maraming salamat po sa lahat ng buhay na inyong mga ginamit, Lord, upang maging victorious po ang aming service. Salamat din po, Lord, sa buhay ni Brother Albert na siya po ninyong laging ginagamit upang makapagbahagi ng inyong mga salita. Lord, naway bigyan niyo pa po siya ng sapat na karunungan, Lord,
at naway patuloy po siyang manangan sa inyo, Lord, at hindi sa kanyang pansariling karunungan. Lord, itinataas ko po sa inyo, Lord, ang lahat ng aming mga kapatid, Lord, na may sakit, Lord, na complete healing po ang aming hinihiling para sa kanila, Lord. Ang aming mga kapatid na meron pong pinagdadaanan sa kanilang emotion, Lord, naway bigyan niyo po sila, Lord, ng sapat na knowledge and wisdom upang sa ganun po mapagtagumpayan po nila ang lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Lord, kayo na po ang bahala sa aming lahat, Lord. Naway patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan at yakapin ng pagmamahal, Lord, sa pang-araw-araw. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan at amin pa pong pagdadaanan, Lord, sa araw-araw. Kayo po ang manguna sa buhay namin, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po ay aming inaanyayahan na dumalo at makinig ng mabuting balita ng Panginoon. God bless us all.